Uh, Your Honor, lahat po ng plano ng lahat po ng projects, proposed projects, lahat po yan ay dadaan sa under the office of the USEC for planning, Your Honor. Okay. My next question also, have you started o may task force na bang itinatag si Secretary Dizon para i-check yung mga project dito sa Bulacan, lalo sa First District, dahil sabi ni Engineer Bryce dati mukhang substandard ang karamihan sa ginawa nila. Have you already done that? Your Honor, DPWH po is fully supporting the efforts and investigations of the ICI, the DOJ, NBI. No. You did not get my question. The question is, kumikilos na po ba kayo? Because tao nyo dati nagsasabi, karamihan ng proyekto sa First District ng Bulacan, substandard. Be it vertical project or horizontal. When you say vertical po, mga building po yun, mga eskwelahan, mga hospital. Paano kung earthquake, tinamaan tayo ng earthquake, baka intensity 6 lang, durog na yung building dahil substandard po. Chinek nyo na po ba? Alam mo, usong-uso ngayon ng earthquake sa buong Pilipinas. Have you done that, DPWH? Yes, Your Honor. Aside po doon is panay bagong officials po from Central ang nilagay po dito sa First District Engineering Office. And together with the other agencies, kami po ay nag-inspect ng lahat po ng proyekto. We started po with flood control projects and then going towards the other infra projects of the department, Your Honor. Siguro kailangan ho natin, Yusek, bilis-bilisan ng pag-i-inspect, lalo na po, okay lang po yung kalsada substandard po yan, madudurog, masisira, magka-crack. Pero pag building po, inexcusable po yun. Pag may earthquake at naguho, lalo na po eskwelahan, may mga bata, may pasok, biglang gumuho dahil may earthquake. Kahit anong tabon yung training natin na duct and cover, pag bumagsak na po yung bubong, kisame, so dapat itong ma-check natin because your former engineers told us before na he believes na substandard ang karamihan ng mga proyekto nila doon sa First District. So you have to do it quickly, Yusek Bisnar. Kasi nga po, mukhang eto na yung mga earthquake, linggo-linggo. Hindi pa natin nararamdaman dito sa Luzon, salamat naman sa Diyos, pero sa other regions, nararamdaman na. So I think kailangan po ninyong bilis-bilisan na magkaroon ng inspection and to certify na pwedeng gamitin yung mga building na itinayo nila doon sa First District. Yes, Mr. Chairman. All right. Now, isa pa hong question ngayon. Kanina natanong na po ito ni Senator Ontiveros. Ito pong DENR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. And then sinasabi po kanina ni Direktora Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano yun? Paano natin papaliwanag sa taong bayan na kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon? Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Mr. Chair, Your Honor, may share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot doon Senator Erwin, hindi ka pa naka-take out, ano? Tapos na. Thank you. Thank you. Go ahead. Yeah. Thank you, Your Honor. Noong pong November 6, so 3 araw pagkatapos po nung bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at yung Pedro Center po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung barangay po, yung Ground Zero barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, Your Honor, ay yun pong meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit 700 puno po yung naputol nang wala pong permit sa DNR. Pangalawa po,
out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, 10 po doon yung na-violate. Isa po dito ay yung out of 17 na retention fund po na ginawa, supposed to be nasa plano, ay nag-collapse po yung dalawa. So yun po yung naging nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung engineering, geological assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, Your Honor, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor, o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So, pangalawa po, dun sa 734 seedlings, puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So, that's more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So kailangan itanim nila yun. Kung sobra yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po dun sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At para po sa kaalaman ng committee at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterasas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate. Except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-disselt po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So, yun po yung gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ang ngayon po naman, Your Honor, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan. Assurance, nakalagay lang sa wall nila, may ECC na ako, mag-operate na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung environmental compliance certificate. Meron pong pollution control officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, unfortunately, Your Honor, titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabiligos siguro ng kumpanya, pinagdikit-dikit nila, at dinevelop po. At for legislation purposes, gusto ko pong i-share na meron po kasing batas, Your Honor, Presidential Decree 1998, signed in 1985, na ine-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable. Kaya po pala marami ding development yan na titled property, even though you can see napakataas na niya na, bakit titulado pa yan? So yun yung siguro. And these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from developing the area into subdivision. Kaya lang po, Your Honor, tama kayo. Dapat bantayan natin ho ng mabuti at sila naman ho, being responsible, should also be doing their part para po naman ma-maintain. Kasi this is where they're going to do their business. Nasa taas po sila kasi. So, yun po, kasi talagang mainit po yung tao po, Your Honor, sa Monterasas de Cebu. Pero I can assure you po, kaya lang we cannot show it dito po sa atin, but we can submit it to you, na doon po sa mga nabaha. I'm not saying na hindi po naging contributory Monterasas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po, yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa Villa del Rio, under po ng Butuanan River.
Ang distansya po ng ilog ng Butuanon is 8.39 kilometers from the Monterasas. At yung pong Pulang Bato, 9 kilometers. At yung Mandaue po is 8 kilometers away. Hindi po namin sinasabi na walang naging pero may naapektuhan po doon kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talaga directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung instruction ng aming kalihim? Ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas kasi this is where siguro maganda po yung lugar. Let me cut you there, yes po, Your Honor. Mr. Salak, right? Yes po. Meron ba kayong kasama dito from DNR main office? Meron ba kayong kasama other than Region 7? Wala ba kayong kasama from the main office dito? Kasi I would like to bring to the attention of the committee, kakaproblema rin ho tayo over the weekend. Well, hindi naman problema. Actually, papasalamat mga taga Luzon because of the Sierra Madre. Medyo nabasag yung lakas nung nabawasan yung lakas ni Uwan. Had it not been for Sierra Madre, sigurado po mas maraming fatalities, marami po nawasak. Unfortunately, may mga development na po. Okay, may mga mining, may mga logging. Hindi ko alam paano na-aprobahan yung isang mining company doon. At dahil mukhang ang sabi ho sa akin ng isang tiga DNR, sir, nakapasok po yan kasi nasa gray area siya. Wala siya doon sa protected area. Kasi pala po, ang ginawa ho ng may mga batas tayo na para sa Cagayan o Isabela lang po yung protected area. Pero other than that, yung mga lugar, wala po siya eh. Quezon, Vizcaya, Ecija, pati yung po dito sa may Montalban, yung taas po dyan, Sierra Madre din po. Hindi na po, ang reklamo ni Senator JB, dati nakakaakyat sila, nakakabisikleta sila dyan. Ngayon may mga gwardya na. Ang gusto ko sanang tanungin sa tiga-DNR, pinag-aaralan nyo na po ba ito? Kasi tuloy-tuloy po yung development. Napakalaki pong portion na nakalbo na ng mining company na yon. So, and affiliated po yata sa Nickel Asia po yun. So we need to study this. Tapos marami po mga illegal logging. At saka logging mismo. That's what we have to watch siguro. Hindi lang po ito sa kwan. Bago po siguro, kailangan ho tayo, dapat hindi yung reactive tayo, dapat proactive ho tayo. Kasi yung mangyayari, kagaya niya, yung sa Las Terrazas niya, pinag-aralan ngayon pa lang, pero sana nakita na kaagad dyan. Kaya mismo nagsabi, may mga violation, may mga pinutol na kahoy. I'm sure may violations dito mining company na ito. Kalbong-kalbo, yung ibabaw ng Sierra Madre, doon sa may Isabela side eh. Tapos may mga logging companies. Tapos may mga resort na po ngayon dyan sa may Montalban. Ginawang lagyan ng mga swimming pool, subdivision. Baka pwede parating ho ninyo siguro sa DNR main office and gusto namin na report. Kailangan we have to protect the Sierra Madre, Mr. Salak. Yes, Your Honor. Pararating po namin. That's all for me, Mr. Chair.